Hi guys, welcome back to my channel. Today we'll be making a basket with cake. But before anything else, I just want to thank Mr. Azriel Antonio Abuyador for ordering this cake for his wife. Thank you so much, sir. God bless po. So again, this is not my first time making this cake decoration. Pero sabi ko nga, dahil hindi pa uso ang vlogging noon, ay hindi ko na-film. At ngayon ay very excited ako na i-share sa inyo yung aking paggawa nitong cake na to. So, please tune in until the end. Ang flavor ng cake natin for today is chocolate chiffon cake with chocolate mousse filling. And this is 8x6 and it has 6 layers of chocolate chiffon. Pero nawala kasi yung aking video. Hindi ko na ma-recover kung saan na napunta. Kaya, ayan, nawala na yung ating karugtong. So, as you can see, hindi pantay yung cake natin. Bali, medyo malaki yung nasa top part niya. And then, yung nasa body niya up to the bottom part ay medyo maliit kasi kinarve ko siya ng bahagya. Kasi 'di ba yung mga baskets naman natin ay hindi siya pantay. So ipapakita ko na lang guys sa screen yung aking piping tip na ginamit dito. Ang ating piping tip na ginagamit dito ay yung pang basket weave na piping tip. Bale ito siya guys. And then pag nagpa-pipe na tayo ng ating basket ng ating whipped cream, i-make sure natin na hindi siya ganun ka-thick ang consistency ng ating icing. Dapat smooth siya para hindi parang crack yung ating strand ng ating basket. Bali, ang first step na ginawa ko dyan ay yung ating vertical line from bottom to top ako. And then, ino-overlap natin siya. Nagli-leave lang ako ng space para alternate siya. Nagli-leave tayo ng space. And then, paulit-ulit lang yon hanggang sa ma-cover natin yung buong cake natin. Itong design ng cake natin na ito ay, madali siya. Totoo naman kapag sanay ka na, medyo madali na siya. Pero, so much time consuming siya. Sobrang time consuming na, and masakit siya sa kamay kapag magpa-pipe ka ng ganyan. Pero yung nasa consistency talaga ng ating icing. Kapag malambot lang siya, yung icing natin dyan, maganda siya. And medyo medyo magaan na pigain. Pero kapag thick siya, doon tayo mahihirapan. So, dapat palaging nasa tamang consistency yung icing natin. And then kapag ito naman ang ating cake na ginagawa ay nagpapa-add ako ng 200 pesos kasi maliban sa time consuming siya at marami tayong piping bags and piping tips na ginagamit ay masyado din siya matakaw sa icing. So, aayusin lang natin yung ating costing. So, ayan guys, kung mapapansin nyo, ay binara ko yung ating lavender kanina. Yes guys, lavender yan siya. Sa ating cam lang yan siya, mukhang pink. Binura ko siya kanina kasi na-realize ko na parehas na pala yung shade ng ating pinaka basket weave tsaka sa ating rim. So, binura ko para ma-emphasize yung ating rim. And, ayan naman guys, yung ating tip na ginamit dito sa ating rim. And, dito naman sa top part, naglalagay lang ako ng portion ng icing na pa-dome siya para hindi naka-flat yung ating mga roses kapag nilagay na natin siya. Bali, naglalagay ako ng icing pero may bago ako na discover na ayaw ko kasi hanggat maaari na nagka-carve ako sa cake. Ayaw kong bawasan yung cake. So, ngayon ang ginagawa ko ay nagdadagdag ako ng
cake dyan sa pinakatuktok niya. Bali yung mga tinabasan ko sa sides, yun yung nilalagay ko dyan ngayon sa taas na yan. Kasi nung ano pa ito, last December pa itong cake na to, and then after that marami pang naging kasunod na naging gantong design din, pero hindi ko na film kasi na-film ko na siya ngayon. So para hindi mag-redundant yung ating mga content, ay hindi ko na lang film yung iba pang orders na ito. Maliban na lang kung may ibang color, yung ganun, same pa rin kasi. Same yung color kasi 'di ba guys, nung pinost ko tong cake na to, maraming nagandahan, and then pinagaya nila, and then iba't ibang sizes na lang. Yun. At sa paggawa naman ng ating roses, bali itong number 17 piping tip naman ang ginamit ko. Ang tawag dito ay petal tip. Pero syempre, meron tayong iba't ibang uri ng petal tips na pwede nating gamitin sa ating roses. Sa roses pa lang yan guys ha, mas marami pang petal tips. Para sa iba't ibang flowers of course. Ang tawag naman dyan sa aking hawak na yan ay piping nail or flower nail. Bali, dyan natin pinapaikot yung ating flowers of course para mas madali. Pwede tayo guys gumawa ng roses na direct sa ating cake, pero medyo mahirap siya guys, lalo na kapag nagdikit-dikit na yung mga bulaklak, ay yung malalapit na yung kanilang mga facing. Medyo mahirap siya. So, maganda na nag-invest tayo sa piping nail para mas maayos yung ating gawa. At sa pagkuha naman ng ating flower icing sa ating piping nail, meron naman tayong ginagamit dyan na parang icing lifter or flower lifter. Pero mas prefer ko gamitin itong pair of scissors, basta make sure lang na malinis, na nahugasan, na sanitize, ganyan. Pero mas gusto ko tong gamitin talaga kasi malaki siya kumbaga malayo yung kamay ko doon sa nahihirapan kasi ako pagka maliit yung butas ng yung hinahawakan ko. Kaya nahihirapan ako. Kaya mas prefer ko talaga tong pair of scissors na lang. So, ang ating rose na piping tip ay meron siyang dalawang sides. Yung isang side ay thin and yung isang side naman ay medyo thick siya. So, ang gamit natin dito ay thin lang kasi yung thick, pwede natin siyang gamitin kung gusto natin na matatabang petals, pero mas ginagamit siya sa iba pang uri ng flowers. Pero dito sa roses, kasi 'di ba yung roses guys, maninipis lang talaga 'yon. So dapat yung ating piping tip na ginagamit, yung thin part niya ay nasa taas. Kapag kahawak natin siya, dapat nasa taas siya. Bale, ang food color na ginamit natin dito ay Chef Master. Kulay kulay purple, and then nag-iba't ibang shade na lang ako. Syempre, yung ating purple, dinagdagan natin ng konting pink or konting white or konting red or konting blue para mag-iba't ibang shade siya. Pero nasa hilera pa rin sila ng purple. At ayun nga, ipinhawakan ko na rin muna ulit sa anak kong panganay kasi ginagawa ko talaga yan every time na nandyan siya para may maipakita ako na size sa aking mga clients. And then ayan, yung ating leaf naman. Sa leaves naman natin, ito yung gamit kong piping tip. Bale, ang pinaka-favorite ko dyang gamitin ay yung number 70. And then, yung leaves natin ay color white lang siya kasi ayoko siyang nahahaluan ng ibang color kasi gusto ko mag-stick dun sa ating color palette ba ang tawag dyan, na kulay purple lang siya. So, ayoko nang haluan ng green dito sa sa part na to. So, ayan. Nilagyan lang natin siya ng handle ng ating basket. Ang handle ng ating basket guys ay
ano lang yan siya, yung wire lang yan siya na wire, as in wire talaga, yung ginagawa nating sampayan. Then, binalutan ko siya ng yung yarn, na yung ginagamit niyan siya, guys, sa sa trumpo, yan. Binibili ko talaga yan, sila, sadya lang, para lang dyan. And then, yung bottom, yung pinaka tinutusok natin sa cake ay, binabalutan ko siya ng aluminum foil, para food safety pa rin. Bali, ayan guys, tapos na yan siya, nagsusulat na lang na tayo dyan ng ating greetings. And then, ayan, may kasama nga pala itong 1 dozen na 3 ounce moist chocolate cupcakes. And then, ayan, kung mapapansin nyo, binubutasan ko siya sa gitna gamit yung ating Zagu straw. And lalagyan ko siya ng ating chocolate fudge na for filling, and then magdadagdag din ako ng ating caramel fudge para mas masarap pa siya. Pero no additional na payment na yan, guys. And then dito naman sa ating mga tiny cupcakes, maglalagay tayo ng tiny roses. Bali, ayan naman yung examples ng ating mga star tips. Bali, mamimili ka lang dyan kapag maliliit ang rosettes na gagawin natin. Syempre, yung maliit na star tip din gagamitin natin. Kung malalaki, syempre, yung malaking star tip din gagamitin natin. Star tip ang tawag sa kanya kasi pag pinipe natin siya ng rekta lang, yung hindi natin isi-swirl, hugis star siya. So, yun lang yun, guys. Patapos na yan siya. And, since tapos na ako magturo sa inyo, sana may natutunan kayo sa akin for today's video. And, syempre, hindi natin makakalimutan ang ating hanash-hanash kasi favorite part ko yan. Alam nyo kasi, guys, itong aking SOCMED platforms, lalong-lalo na itong aking YouTube channel na ito, ay ginawa ko siyang parang freedom of speech ko. Kung saan na-share ko yung aking feelings and emotions. Kumbaga, basta dito ko nasasabi lahat ng gusto kong sabihin, na mga bagay na gusto kong sabihin na hindi ko masabi sa mga tao. Basta dito ko sinasabi. And I'm so happy, and I want to congratulate Sir Azrael Antonio kasi talaga namang mapapasana all ka sa kanya kung paano niya. Alam nyo kasi yun, yung tuwang-tuwa ako sa mga umorder sa akin na mga hobby, yung mga anak na lalaki, yung mga asawang lalaki. Tuwang-tuwa ako sa kanila kapag sila yung umorder sa akin. Alam niyo kung bakit, guys? Parang napaka unusual kasi 'di ba, ang kadalasan or majority ayun nag-exert lang ng effort. Ayun talagang mga babae lang. Sila yung umorder ng magagandang cake sa kanilang mga asawa. Kasi sila yung very, kumbaga ay demonstrative, or should I say na showy, ganon. Sila yung nagpapakita ng kanilang emotions. Pero kasi 'di ba, guys, yung karamihan sa mga lalaki ayon tahimik lang sila, and then hindi sila mapagpakita ng kanilang emotions, yung feelings. Hindi natin sila nakikitaan na malungkot or yung basta hindi sila masyadong ma-effort. Yung mga lalaking ma-effort ngayon, as in piling-pili na lang talaga. Mapapasana all ka talaga kasi sobrang tuwa ko na nung nakita ko, lalong-lalo na nung dineliver namin yung cake nung kanyang wifey. Tuwang-tuwa si Ma'am Kel. Syempre, happy birthday po, Ma'am Kel. Happy siya talaga, guys, nung nakita ko yung niya, facial expression niya, na na-surprise talaga siya kasi hindi nila sinasabi, kasi ang murder lang na itong cake nito ay si Sir
Azriel Antonio kasama yung kanilang daughter. So, hindi niya talaga alam. So, thank you so much, Sir Azriel, for trusting us and for loving your wife and your family. Thank you. Kahit hindi ako yon, parang sobrang happy ko na may mga ganyan pang klaseng lalaki. Ay, sana all, diba? Sorry na, peace, yo. Ayan, napapasana all na lang ako kasi hindi ko nararanasan. Oh, sorry sa akin. Hanap tayo love life. Charot. Ayan, but so, yun lang guys. Thank you so much for watching. And if you like this video, please like, share, comment, and of course, subscribe. And please click the notification bell button for new updates. Thank you. See you again next time. Bye. God bless.